Good evening mga boss. This is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight, babiyahe tayo ulit papuntang Luzon. Magdi-deliver tayo ng 3 unit. Ayan. So December 7, 8 o'clock in the evening. So magi-start tayo magbiyahe ngayon. So tatargetin natin na maaabot tayo ng Surigao Port ng 3 or 4 AM. And ito po yung unit na ibabiyahe natin ngayon. DA17B loaded unit. I-deliver natin to i-deliver natin to papuntang Vigan. And then, yung sa likod, DA64B automatic 4x4. I-deliver natin sa Novaliches. And ito namang off-road setup natin is i-deliver natin sa Caloocan. So ito po yung isang unit na i-deliver natin sa North Caloocan kay Sir Jojo Villarante. So DA64W automatic 4x4 non-turbo off-road setup. So tapusin nyo lang po itong video na to para makita po ninyo and malaman yung kabuuan, details and price ng ating unit. And sa likod naman is DA17V automatic 4x2 Tiptronic. So ito i-deliver natin sa bandang Vigan kina Ma'am Pops Ablog Magno. And sa likod naman, ito po yung DA64V na bilinag ko last 2 months ago. Automatic 4x4 K6A engine non-turbo. So semi-loaded po yung unit, napaka-pormado. Ayan. So ano nga ba yung mga dinadala namin tuwing nagbabiyahe? So una-una po yung mga pinakakailangan na parts or madalas pong nasisira. So hindi naman sinasabi na pagbabiyahe ng Maynila masisira talaga. So nagdadala lang po kami para at least kung may maging problema ready kami. Ayan. So una-una po, syempre madami kami. Nagdala kami ng rice cooker. Syempre nagluto na kami ng rice. Ayan. Tubig for the radiator. Early warning device. Ayan, luma lang. And then, meron tayong mga tools. Ayan, mga drill bit, power screw, jack, extra battery kung sakaling masisira yung ating alternator. And of course, yung ating full servo. Ayan. So, kumpleto na po ito ng mga sensor, map sensor, TPS, etc. So, meron tayong ATF, extra oils. Ayan. And then, ano pa ba dito? Dito yung mga extra tools. Ayan. At saka extra freon. Ayan. O freon, dala-dala talaga natin yung freon kasi kung sakaling magka-problema yung aircon. Ayan. Aside from that, mga scanner, ayan, tools. And then yung isa naman, kinargahan natin ng, syempre kasi mga boss, ganito talaga kami ka-ready. No? So nagdala tayo ng extra half block. Ayan. Meron tayong dalang half block. And then ito, isang power, ano ba to? Power screw. And then meron tayong bigas. Ayan, kasi nga hindi na kami matutulog ng mga dire-diretso na yung biyahe natin. Kaya nagdala tayo ng bigas since may rice cooker naman tayo para sa daan na lang kami magluluto. Of course, nagdala din kami ng inverter. So, kahit walang kuryente, makakapagluto kami. Ayan, mga extra foods. Pangkape. Ayan, mga baso. And then, ayan, yung power screw isa. So, ito, i-repair pa natin to. Meron tayong extension cord. Ayan, yung lumang jack. Mga 2 beses niya nung makapunta ng Maynila. And maliit na welding machine. Ayan. And then, ayun, sobrang ready talaga natin. Lahat ng pwedeng dadalhin talaga natin. So nagdala tayo ng extra radiator. So Japan surplus po siya. Ayan. And then water, ayan, napaka-importante. Tubig na may inom. Syempre naman po, magdadala talaga tayo ng extra transmission. So 4x4 transmission. So, wala naman kaming na-encounter na biyahe na 4x4 automatic transmission papuntang Maynila na nasira. So, yun nga, kasi nga ready tayo.
Ayan. Nagdala din kami ng extra transmission. Kasi dito po sa amin mga boss, madami talaga kaming mga extra parts dito. Aside sa binibenta, ayan, meron tayong mga whole engine, whole transmission, mga parts, ayan. No? So lahat po dinala natin from mga sensors, compressor, alternator, starter, extra coils, ano pa ba? Spark plugs, lahat-lahat ng pwede dalhin natin lahat kasi 3 unit yung ibabiyahe natin. So tapusin nyo yung video mga boss para malaman natin yung details and price ng unit. So bali mangyayari po mga boss, lahat tong unit na to sa biyahe, isang vlog lang. Eto, dito na vlog. Pero magbablog din ako separate ng details and price ng ating off-road setup and ng ating automatic Tiptronic 4x2. So abangan nyo po yung mga panibagong vlog natin para updated po tayo sa mga new videos natin na i-upload sa YT. And last but not the least, pinaka-importante po yung ating radyo. So yung radyo kasi is naku-communicate natin ng mabilis yung ating mga driver lalo't nagko-convoy tayo. And sa mga patuloy pong nagsusuporta at nagtitiwala sa KMJL Surplus Trading, maraming salamat po. Sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong video. So, tatargetin natin yung biyahe natin ng Davao City to Manila ng 2 araw at kalahati. So, yun po yung tatargetin natin. Kaya nagbaon na tayo ng mga rice cooker para doon na po tayo kakain and matutulog kami sa sasakyan lang. So, bale, tuloy-tuloy po yung biyahe namin. Bale, 6 po kaming babiyahe sa 3 unit. Tigda 2 tao per unit. Lahat driver. So, ayun. Mag-alternate sila ng drive. Bale, yung isa matutulog, yung isa magmamaneho. So, try namin itargetin ng 2 araw kung kaya sa mga schedule ng barko. Ayun. And samahan nyo po kami sa aming biyahe papuntang Luzon hanggang makaabot tayo ng Vigan. And so, bali ito po sila yung makakasama natin sa biyahe. Silang 5 plus ako, bali 6 kami. So ito po si Janjan, si Jade, and si JR. So bali sila po yung tumira ng ating lift up ng DA64W. Ayan. At the same time, sila din po yung nagko-convert ng ating mga unit dito sa KMJL Surplus Trading. And then si Boss Kags, siya po yung kasama natin last time na nag-deliver sa Laguna. So bali siya po yung ating chief mechanic dito sa KMJL Surplus Trading. And si Tatang, ayun, converter din. Siya din po yung magdadrive ng isa sa mga unit na i-deliver natin.
And so bago po yung lahat, magpapagas muna tayo. So full tank po yung tatlong unit, and mamaya po sa Surigao Port malalaman natin yung consumption ng DA64W non-turbo, RO6A Tiptronic non-turbo, and K6A 4x4 non-turbo. Ayan. Ayan, so we are now here at Bayugan and nagpapagas tayo ng ating DA64V, DA64W. Medyo may kalakasan siya konti ng kain sa gas or consumption sa gas since medyo mabigat yung kanyang tires. Ayan. Pero yung ano natin mga boss, yung ating DA17, sobrang tipid talaga. From Davao City full tank hanggang dito sa Bayugan, ang nakain is suga. Ayun, 3 bars lang yung nakuha, and tumakbo siya ng ilan na ba? 267 kilometers from Davao City. 267 kilometers. So sobrang tipid talaga ni DA17 RO6A Tiptronic mga boss. From Davao City hanggang dito sa Bayugan, 3 bars lang yung kinain. So nasa 150 kilometers pa tayo mula dito hanggang sa Surigao Port. And so nasa may bandang unahan na tayo ng Bayugan, and approximately 130 kilometers bago tayo aabot sa Surigao Port. So nasa 273 kilometers na yung tinakbo natin from Davao City, and ayun, yung full tank natin almost half tank na. So matipid pa rin. Mamaya titingnan natin yung gas consumption ng DA17 at saka yung isang DA64V na binahe natin ngayon. And time check 11:17 ng umaga. So mamaya mga boss, ikwento ko sa inyo kung bakit kami umabot ng tanghali, that supposedly 2 AM kami ng madaling araw sana dumating, but na-delayed kami kasi may mga trouble sa isang unit. So mamaya ikikwento ko sa inyo, i-explain ko and kung ano-ano yung mga ginawa namin sa unit. Yan, so habang bumabiyahe kami, may nakita kaming isang Hyundai Ion na overshoot sa malaking kanal. So tinulungan muna natin para matanggal sila sa kanal. Ayun. Touchdown Surigao City. So tumakbo na tayo ng 390 kilometers from Turil, Davao City. And mula dito ngayon, nasa 10 kilometers bago makarating sa Port of Surigao. So doon tayo sasakay patawid ng Visayas. So update ng ating gas from full tank, and eto natira. Hindi pa umilaw yung warning light ng gas. So matipid. Tingnan natin yung DA17 mamaya. Ayan. And isang DA64. So Surigao City Shell. Ayan, yung tatlong unit natin. So from Davao City, and ito yung natira, 391 kilometers. Yan yung natira. Sorry, nagpagas pala kami ng 500. So from full tank plus 500 pesos, eto, yan yung natira. And then itong DA17V naman natin,
From Turil, Davao City, may natira siyang 4 bars? 3 bars. So tumakbo po siya ng sorry, hindi pala na-set. So same kilometers lang. And then yung DA64V naman natin, eto nagpagas din to kanina ng 500. Eto yung natira. Ayan. So mas madami po yung full tank. Mas madami po yung natirang gas ng DA64V na standard setup compared kay off-road setup. So unang reason po bakit mas matakaw konti ng gas itong ating DA64W, since naka off-road po siya, naka off-road setup. Yung tires kasi niya is mud terrain, so medyo mabigat. May talaga, may difference sila compared kay highway terrain na tires. So yun, may difference sila sa consumption pag mga ganitong tires yung gagamitin natin. But advantage naman to sa mga putik or sa mga bundok-bundok, kasi kumakapit talaga kahit maputik. So sa tatlong unit natin, tanging DA17 lang yung hindi nagpa-additional ng gas galing Turil, Davao City. So napakatipid talaga ni DA17 compared kay 64. Although matipid naman si 64, but mas matipid si 17 talaga. Mas pinatipid. So from Davao, full tank plus nag-add ng 500. And then yung isa naman, yung isang 64 from Davao, nagpa-add ng 500. And yung 17 from Davao, full tank hanggang Surigao, walang additional na gasolina. So may 3 bars pa siya hanggang Surigao. Ayun. So from Turil, Davao City, ito yung na-consume ni DA17V, 1,681 or 26 liters. 26 liters mula Davao hanggang Surigao. So i-divide natin mamaya, 26 kilometers. So same lang naman kami ng tinakbo. Yung tinakbo namin is wait lang 391. So 391 divided by 26 liters. Touchdown Port of Lipata. Ayan, so nandito na tayo sa loob ng Surigao Port. So pinili namin magbaya San Ricardo kasi yun yung pinaka-early na may biyahe ngayon, and 1 hour and 30 minutes lang yung biyahe papuntang San Ricardo. So mangyayari, mamanihuin na lang namin from San Ricardo to Leyte. So mas mapapadali pa rin yung biyahe namin papuntang Visayas. So ito yung barkong sasakyan namin. Ayan. Naglo-loading na yung barko. And maya maya sasakay na tayo sa barko. Ito yung unit natin, DA64W, DA64V, automatic 4x4 K6 engine non-turbo, DA17V, automatic 4x2 Tiptronic RO6A engine non-turbo. So this one is bound to Vican.
Good morning mga boss. Day 2 ng ating Luzon trip. Andito tayo ngayon sa Agas-Agas Bridge. And ayan, yung tatlong unit natin na DA17V, DA64W and DA64V. So andito tayo sa Agas-Agas Bridge. Yung target natin ngayon is Allenport. So after Allenport, tatawid tayo papuntang Matnog Port. So yun, ang last full tank natin is from Surigao City. And yung gas natin mula Surigao City hanggang dito sa Agas-Agas Bridge is nakuhaan siya ng 2 bars. So kumonsume siya ng 2 bars from Surigao City sa kanilang sentro papuntang port. And then port to San Ricardo, nasa 1 oras kalahati. Walang off yung engine natin kasi naka-aircon tayo sa port kasi natutulog kami. And so 2 bars from Surigao to San Ricardo Port to Sogod Leyte hanggang dito sa Agas-Agas Bridge. And yung ating DA64W automatic 4x4 non-turbo, same pa rin from Surigao City hanggang dito sa Agas-Agas Bridge. Mahigit half tank pa po siya. And then tumakbo na tayo ng 500 kilometers ngayon from Toril, Davao City. So same pa rin lahat ng tatlong unit natin sa port, sa barko. Hindi po namin ino-off yung aming engine kasi nag-aircon din yung mga driver namin. Since yun lang din yung time na makapagpapahinga sila. Boss Janjan and Boss Tatang, yung mga converter natin sa KMJL Surplus Trading. So ito, Matic 4x4 non-turbo K6A engine. Mahigit full tank pa rin. And ayun, tumakbo siya ng 532 since ito yung ginamit natin sa Panabo nung nag-iikot kami. So mas mataas yung tinakbo niya ng 32 kilometers compared dun sa wagon na orange. So mahigit full tank pa rin. Same pa rin, full tank from Surigao City. And walang off yung aircon hanggang dito sa Agas-Agas Bridge. So sa tatlo mga boss, pinakamatipid talaga si DA17. Biruin nyo from Surigao City, on aircon lahat, on engine, walang patayan. Kumonsume lang siya ng 3 bars. 2 bars lang pala. So less than 1,000 yung kinonsume niya from Surigao. Siguro estimate ko nasa mga 700. So time check, 9 o'clock in the morning. Dediretso tayo sa Allenport para makasakay diretso ng barko papuntang Matnog Port. So bukas ng gabi andun na kami sa Luzon.
Ayan, so update lang mga boss, kakatawid lang natin na San Juanico Bridge and going tayo pa rin ng Allen Port. So mamayang gabi kung makakasakay kami sa barko papuntang Matnog Port, so andun na kami sa Luzon siguro mga 9 or 10 PM. And ayun, wala namang mga problema sa tatlong unit natin, but yun yung una-una natin gagawin pagkadating natin ng Luzon. Ika-car wash natin ng unit and then ipa-final check lahat kung may mga naging problema sanhi ng pag long drive, and then magchi-change oil tayo bago natin i-release yung unit sa may-ari. Ayan, DA17, DA64V and DA64W. Ayan. So medyo maulan yung biyahe namin papuntang Surigao Port, kaya yun. And finally, andito na tayo sa Allen Port. So maya maya sasakay tayo ng barko para makatawid tayo papuntang Matnog. Ayan. Gas update tayo mga boss. Uunahin natin itong DA17V. Si DA17V, ang huling paggas pa nito is nasa Surigao City pa. So from Surigao Port, yung Shell doon is nasa 10 kilometers pa ang layo. So from Shell, after full tank, bumiyahe pa kami ng 10 kilometers para makadating sa Port of Surigao. And then nung nakasakay na kami ng barko, yung mga unit natin na tatlong unit, walang patayan ng makina kasi nag-i-aircon kami dahil natutulog. So ayun, from Surigao, 10 kilometers papuntang Surigao Port plus mga 2 oras na biyahe ng barko na naka-on ang makina. Tapos nakatawid tayo ng San Ricardo, pumunta tayo dito sa Allen Port. Ang gas na natira galing Surigao, yun, may 2 bars pa mga boss. Masasabi ko talagang napakatipid ni DA17. So from full tank ng Surigao hanggang Allen sa Visayas, Allen Port, may 2 bars pa. So yung full tank kasi namin nito is 33 liters yung nakarga. Ngayon, since may 2 bars pa, estimate ko lang nito nasa mga mahigit 10 liters pa to. Pagpalagay nating pwedeng 15 liters. So nasa 18 liters to 20 liters lang yung kinonsume ni DA17V o RO6A engine. So mamaya ito total ko yung tinakbo namin from Surigao, Shell Surigao hanggang dito sa Visayas para malaman natin kung magkano ang average consumption ng long drive ni DA17V RO6A engine non-turbo Tiptronic. Ayan. Kukumpara natin yung consumption naman ng DA64W. So itong DA64W natin is non-turbo po siya, pero yung kanyang tires ay mud terrain since off-road setup po yung ating 64W. So yung natirang gas, ayan, may 1 port pa po. Pero yung 1 port niya mga boss, nakapag-gas na tayo galing ng Surigao. So ang full tank niya from Surigao. And then nakapagpagas pa tayo ng 1,700. O yun, 1,700 sa gitnang biyahe namin ng Visayas. So yung full tank ni DA64W ng turbo na unit namin na naka off-road setup,
Yung isang buong full tank niya is hindi nakaabot sa Allen Port ng Visayas. So napakalaki talagang difference na consumption ni 17 kay DA64W na off-road setup. So mabigat kasi yung mud terrain. Ayun. Ulitin ko lang mga boss, from Surigao City, 10 kilometers mula sa Surigao Port, nagpa-full tank tayo, and then papuntang Visayas, isang full tank plus 1,700 na gas. So yun po yung, tapos ito po yung natira sa isang full tank plus 1,700, may 1 port pa po. Yan po yung consumption ng ating dalang DA64W na off-road setup. So ito naman, same pa rin, from Surigao City, Shell Surigao, nag full tank din. And ayun, etong silang dalawang unit, sabay silang nagpagas. So dalawang beses sila nagpagas. Eto naman, eto yung natira niya. Pero yung na-add lang nito is 500. Kasi mas matakaw kasi tong 64W natin eh. Kasi nga mabigat yung tires niya. So from full tank ng Surigao, and then sa gitnang biyahe namin papuntang Allen Port, nag-additional pa to ng 500. So mas matipid itong normal setup natin, mas matipid ng consumption kumpara sa off-road setup. Ayan, so kakapasok lang natin dito sa sakayan ng barko. And yung sasakyan natin is MV General Santos papuntang Matnog. Yan. So pagkadating namin ng Matnog, dire-diretso na yung biyahe namin papuntang Maynila. Since maganda naman yung highway sa Luzon, hindi katulad dito sa Visayas, madaming mga sirang daanan, tsaka mga sirang asfalto, ganun. Yan. So tatlong unit natin, medyo maulan yung biyahe namin sa Surigao, and dito naman sa Visayas may part na maputik. Yan. So kung mapapansin nyo, yung last time na binag ko na DA17W, medyo malinis yun pagkadating namin dito sa Allen Port, kasi walang ulan nung biyahe namin eh. Tsaka hindi maputik yung daan. Yan, so sa tatlong unit, uunahin tong ipasok sa barko. So niloload na siya ngayon. Ito si Jed, isa sa converter natin sa KMJL. Ayan si Tatang. Size lang. And yung ating pinaka-scientist. Size lang. Dyan, isang converter din natin. And si Boss Kags, yung ating chief mechanic. Ayan. Ayan, so niloloading na yung isang DA64V natin na automatic 4x4 MV General Santos. So, dadaong tayo sa Matnog. Ayan. And yung dalawa naman, and yung mga driver and converter natin. Yan, nasakay na yung pangalawang unit, and ito yung pangatlong unit. Iyo para. Time check, it's already 1 o'clock in the morning. So madaling araw na, and
kakababa lang namin sa barko. Andito na tayo sa Matnog. So medyo makulimlim dito ngayon. Tuloy pa rin yung biyahe kasi may hinahabol kaming schedule na pag-release sa unit. And diretso pa kami ng Vigan. Ayan. So estimated time na dadating kami ng Maynila, siguro mga alas 4 or alas 5 ng hapon. Depende kung may konting aberya, may extend ng konti. So as of now, bumabiyahe pa rin kami, walang tulog. Dire-diretso na to since tigda dalawa naman na sakay bawat unit. Lahat ng dala is driver. So natutulog yung isang kasama ng bawat driver, alternate. Every 2 hours palit ng pagmamaneho, and then yung nagda-drive is pwede na magpahinga at matulog. Andito tayo ngayon sa Sea Oil, mga 10 or 15 kilometers from Matnog Port. So si DA17V, yan yung pangatlong full tank niya from Davao City. So kasi empty na pero hindi pa nagbi-blink from 2 bars, naging 1 bar siya pero hindi pa nagbi-blink. So kung halimbawa babiyahe kayo ng from Davao City hanggang Matnog, halimbawa lang taga Matnog ka, so kayang-kaya ni DA17V na mag-consume ng 2 full tank. So nasa 2,000 plus 2,000, mga 4,000 lang yung gas ni DA17 hanggang dito sa Matnog. So itong ipo-full tank naman natin ngayon is pang hanggang Maynila na. Sobra-sobra na to. And then yung 64WN 64V natin, bale pang 4 na full tank na nila. So laking difference talaga sa consumption ni 17. Eto naman sabotable kasi mud terrain kasi siya so mabigat talaga yung mabigat yung goma, and then andyan din nakakarga yung isang 4x4 transmission na extra na dinala namin. So mabigat talaga yung karga niya. Yan, so full tank na yung DA17 natin from 1 bar, 2,367 yung liters, 34 liters. Ako na lang yun, 34 liters na may tirang 1 bar. Next is yung DA64W K60 engine non-turbo 4x4 lift up mud-terrain tires. And so pansin nyo mga boss, medyo nakaangat yung harap kasi nga dito nakakarga yung 4x4 na transmission. So itong DA64W naman natin is 2,150, 31 liters. Time check, 3:15 AM. 3:15, alas 3 ng madaling araw. Yung temperature natin ng DA17 is nasa 90 degrees Celsius. Naka-on yung aircon. And then from Matnog Port, ni-reset ko yung ating trip sa odometer. So nag-full tank tayo sa Matnog and tumakbo na tayo ng 105 kilometers, and then 1 bar lang yung nakuha. So hindi ko talaga alam kung ilang liters exacto yung per bar nito, pero sa isang bar na tinakbo ng 105 kilometers, napakatipid talaga. So nasa bandang Daragan na tayo. Ayan. Good morning mga boss. Time check, 10:53 AM.
Ayan. So kaninang 5 AM dito kami nag-stop over, and then dito na rin kami nagpahinga, natulog mula sa Matnog. And then dito na rin kami kumain kung saan lang talaga aabutan ng gutom. Ayun nga, napaka-importante talaga na may dala kang mga mechanic and yung mga mismong nag-convert ng unit. So yung off-road natin, off-road setup, may mga chinek bago tayo dediretso ng Maynila. Ayan. So since lift up siya, check namin ulit yung condition ng lift up, and ayun nga, may nakitang konting ingay dahil sa layo ng biyahe. Dito talaga matitest kung may magiging problema pa bang konti yung ating mga pinabricate na pang lift up. Ayan. So gas update pa rin tayo mga boss ng DA17 from Matnog. Nagpagas tayo, nireset ko yung ating odometer. So tumakbo na tayo ng 202 kilometers, and yung nakuhang gas is 2 bars. So last update natin ng gas consumption ng DA17V is 100 plus kilometers and 1 bar. Ngayon nadagdagan ng 100 kilometers, nakaka-consume na naman ng 1 bar. So parang 100 kilometers bawat bar pagkagaling pa sa taas. Pero ewan ko lang dito sa mga maliliit na van, malalaman talaga natin yun dito kasi tuloy-tuloy yung biyahe and long drive. So ito total natin mamaya kung magkano talaga yung average consumption ng DA17V non-turbo RO6A Tiptronic. Ayan. So baka nagtataka kayo ba't umiilaw lahat ng indicator, kasi naka-on lang yung susi, ba't hindi naka-on yung makina. So pag i-start natin, ayan. So yung naiwan na lang is yung door indicator kasi open yung door natin. And then blue na indicator ng ating temperature, tanda na malamig pa yung ating engine. So pagka na-hit niya yung specific temperature niya na naging warm or medyo mainit, mawawala tong off, yung color blue na indicator. And then yung ating handbrake, since nakataas yung ating handbrake, yan, so nawala. And yung ating airbag, usually talaga lumalabas yung ating indicator ng airbag kasi nga wala ng airbag tong mga unit natin dahil sa pag-convert. Pati yung airbag dito kino-convert na, hindi na po siya napapagana. Ayan. Ayan, time check 1:30 ng hapon. So andito na tayo ngayon sa may bandang Tagkawayan. Dadaan kami mamaya sa Bituang Manok. And then mga 4, 5 or 6 PM andyan na kami sa may bandang Laguna. So dun kami magpapahinga saglit. And then pagka bandang mga 11 PM titirahin namin yung Maynila papuntang either Caloocan or Novaliches. And then bukas ng umaga magki-cleaning kami ng unit, magche-check, final checking, change oil, ano pa mga dapat gawin bago i-turn over sa may-ari yung unit. And then kung matapos lahat bukas, pagka sa susunod na araw, dediretso tayo ng Vegan, Ilocos. Yan. Yan. Time check 1:45 ng madaling araw. So from Matnog, full tank, hindi tayo nagpagas hanggang dito sa Santa Rosa, Laguna. Tumakbo siya ng 548 kilometers bago po umilaw yung warning light ng gas. So bago lang na umilaw yung warning light ng gas natin.
So kung sasagarin natin to, pwede pa tumakbo ng mga 30 kilometers. Pero kailangan na natin magpagas kasi baka wala ng madaan ng gas station malapit kung saan tayo maubusan ng gas. So 548 kilometers full tank from Matnog. Ayan, so andito na tayo ngayon sa may Susano Road. Papunta tayo ng North Caloocan. And nag-stop over tayo dito sa Petron. Nag-check lang ng mga konti kasi yung ating DA17 nawala yung isang brake light, and etong isang DA64W naman biglang nawala din yung brake light. So umalis kami kasi nag-check-in kami sa Sogo sa harap ng SM Fairview. Papunta sana kami ng Caloocan kanina pa mga 3 PM, pero hanggang ngayon alas 6 na hindi pa kami nakadating kasi napaka-traffic talaga, lalo't yung dadaanan namin is yung mga tawag nito, yung mga daanan ng palengke. So napaka-traffic talaga, as in bumper to bumper. So yun, sa awa ng Diyos wala namang nag-overheat. Lahat ng makina maayos. Ayan. So from Davao, hindi kami nagpa-car wash. So maulan talaga yung biyahe namin. Ayan. So after nito, hahanap kami ng car wash, magpapa-car wash, and then final check kung may mga kulang pa ba. Ayan. Time check, alas 12:05 ng madaling araw. So since wala nang open na car wash dito sa may Novaliches, nag self car wash na lang kami. And then ayun, ito i-release natin to ngayong madaling araw, i-deliver natin para bukas dire-diretso na yung biyahe namin, pa-deliver ng DA17 papuntang Vigan. So before natin to i-release sa may-ari, syempre final check, nililinis muna natin yung throttle body, and kasi galing ng long drive so bumiyahe siya ng almost 1,500 kilometers. Yung extra throttle body, and so kina-car wash na lang din natin sabay ang DA17 unit. And yung ating DA64W is na-release na pala kanina 8 PM ng gabi. And ayun, babalikan natin sa susunod na araw after namin biyahe ng Vigan para i-final check. And kung may mga concern pa yung ating owner ng DA64W, so magagawa pa natin hanggat andito tayo sa Luzon.